Hello everyone! Good afternoon, good morning, and good evening sa lahat ng mga nanonood ngayon. You are on CKCK Notes. So, today ay kasama ko ang nag-iisang Ate MJ. Yes, close na close namin to because talagang para sa akin, siya yung isa ko sa parang real life na ate. Ay, real life ate. Parang biological sister, ganun. So, maraming salamat po at sumama kayo dito sa aming K-Notes. So, before we start, kamustahan po muna tayo. How are you, Ate MJ? Yeah, okay naman. Medyo marami lang trabaho sa Lalo ngayon. na sa Medyo busy lang. Mm. Kaya may mga times na hindi talaga ako nakaka-attend ng midweek. Pero ginagawan ko naman ng paraan. I'm trying to work on my schedule naman. Para syempre, hindi lang tayo linggo makapunta. True, yes. Mas maganda pa rin kasi na nandito tayo kahit midweek or yung Wednesday night encounter natin. Yun. So, maraming salamat po. Okay, so for our first question para kay Ate MJ, kanina, ang topic natin is about stewardship, no? So, sa anong paraan mo may papakita ang karakter ng Diyos sa araw-araw, sa trabaho man, or sa bahay? Siguro sa trabaho, yung pagiging matapat, pagiging matapat mo sa trabaho mo, may nakatingin man o wala, yung ginagawa mo yung tama. Tapos, isa pa dun sa pagpapakita ng character is, yung, alam mo yung pakikisama. May mga panahon na mahirap makisama sa katrabaho. Kasi hindi naman lahat mapiplease natin. Hindi lahat kasundo natin. Totoo. So, kailangan nating, hindi naman yung i-win mo yung, yung Kasi may iba't ibang tao, may iba't ibang opinion, iba't Oo, ibang paniniwala. tama. So, ako nandun ako sa punto na, pakikisamahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Gusto mo man sa akin o ayaw mo, pakikisamahan kita. Professional lang Oo. tayo. So, yun nga, una sa lahat is kailangan nating maging matapat sa trabaho natin, sa gawain. Tapos, yun, pakikisama. Siyempre, yung pasensya, nandun din. Yung pasensya. Kasi iba't ibang tao yung nakakasalamuha ko sa araw-araw na gawain ko sa work. So, may mga makukulit, may paulit-ulit. Oo. Alam mo yun, so kailangan natin ng mahabang pasensya. Yes. Tapos, nandun din yung may mga times na, alam mo yung pinanghihinaan sila ng loob. Kasi syempre, interview, assessment, nag-a-apply sila. So, yun nandoon yung Nakakaba. kabas, yung grabe yung kaba nila. So, ako ang ginagawa ko, sinasabi ko sa kanila na, kaya mo yan. Bakit ka ba nandito? Nag-pray ka ba bago ka mag-apply? Nag-pray ka ba bago ka lumabas ng bahay? So, ganon, yung parang sinishare ko lang din sa kanila minsan yung pinagdaanan ko nung mga panahong nag-a-apply. Para mabigyan ng encouragement. Oo, yun. Siyempre, kailangan nating ipakita sa kanila na nandito tayo to guide them. 'Di ba? Ganon. Yun yung sa bahay naman siguro yung pagiging anak, Wow. ate, kapatid sa pamilya ko. Kasi syempre, yung parents ko matanda na sila. So, kailangan nila ng mahabang pasensya, especially my dad, kasi nga may sakit siya. So, aburido siya, nandoon yung tipong konting kibot galit siya. So, ako bilang anak, ang lagi kong nasa isip na challenge lang to sa akin ni Lord. Kailangan kong tapangan. 'Di ba? Kailangan kong tapangan kasi Nilagay ka sa ganyang sitwasyon. kasi kung hindi ako intindi sa kanya, sino pa kapitbahay kaya? ba? Oo. 'Di ba? Syempre dapat ako bilang anak. Magsisimula talaga Oo. Sa atin talaga dapat. 'Yon. may initiative. So, maraming salamat po. So, for our second question, paano ka makakatulong sa ibang mananampalataya na mas maunawaan nila at maisabuhay ang pagsamba sa espiritu at katotohanan? Siguro for me kasi ito, ginagawa ko siya before pa man ako maging presidente ng Maya. Encouragement. In-encourage ko sila na magsimba. Pinapakinggan ko sila kasi meron tayong ibang members dito na alam mo yon yung sila, yung kinikip lang nila lahat. Oo. So ako, nandun ako sa punto na nakikinig ako at the same time, binibigyan ko sila ng advice na na kapit ka lang. Kasi lahat ng challenges na meron ka, bigayan ni Lord sa'yo. Kasi nandun yung talent mo na hawakan yung problema mo. Magaling kang mag-handle eh. So,
dapat tayo, balanse tayo. Aside sa pakikinig, dapat nag-share din tayo. Ini-encourage din natin sila. Kasi hindi lang naman tuwing linggo, tayo pwedeng maging, alam mo yun, maging instrumento ni God. True. So, araw-araw yan. Sa araw-araw Yes. na Yung mga buhay check-up, natin. Oo, totoo. nakikipag-usap, communicate. So, may mga times na mag-share tayo ng, ng mga word of God, ganon. Yung hindi naman sinasadya, pero parang biglang out of nowhere, yon. Katulad nung, ma-share ko lang, no, nung Sige lang Friday, talagang nakikinig ako ng keynotes. Imagine, nasa carousel ako. Nagki-keynotes Wow. ako at wala akong headset. Talagang naka-loudspeaker ako. Maingay sila eh. Naka-loudspeaker ako, nakaganon ako. Pinapakinggan ko talaga yung sinasabi niya. Commitment talaga. Oo. Kasi, syempre, tulad nga nung sinabi ko kanina, hindi lang naman tuwing Sunday tayo dapat na kay Lord. Dapat sa bawat araw ng buhay natin, Sa abot ng makakaya. kasama natin siya. Mula paggising, pagpapasalamat na natin yun na nagising Pagdadasal. tayo. Oo. So ako, ang siguro ang magiging, kung gagamitin akong instrument ni Lord talaga, ang ko talaga is yun, encouragement sa lahat, hindi lang sa bawat maya, kundi sa bawat taong makakasalamuha ko. In-encourage ko sila na, yun nga na, lagi nilang isama si Lord sa buhay nila. Kasi iba talaga pag meron kang Lord sa buhay. Tama. So, Yun. ayun nga, di ba, katulad ng sinabi mo kanina ate na regarding dun sa mga members ng church na yung iba, hindi sila nag-open up ba? Hindi sila nagsasabi ng problems nila. Para sa akin din, tama po yung sinabi nyo na pwede naman natin silang i-approach. Kasi hindi lahat ay may kakayahan or may tapang na magsalita dun sa mga ka-members natin dito sa church. Kasi sometimes, maybe feel nila na, baka parang nakakahiya yung situation ko kasi tingnan mo sila, ang galing nila na nakayanan nila, ang dami nila napagdaanan, kinaya nila. Tapos ako, parang, ba't ganon hindi ko kaya? Nagsisimba naman ako. Nakay Kristo naman ako. Ganon, no? May mga ganon feeling. Kasi, parang low-key din na pagdaanan ko rin siya. Kaya, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na ginamit niya yung family ko, yung mga friends ko as an instrument para magamit din ako as instrument na makapaglingkod para kay Lord. So, ayun, maraming salamat po Ate MJ. So, that's it everyone. Maraming salamat po sa lahat na nanonood from all over the world. No? So, naway makinig pa po kayo sa aming mga susunod na episodes. So, maraming salamat po. See you next time.